Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 821. Nagbigay si Hector ng isang matarik na ngiti habang nagpapatuloy siya sa pamamagitan ng paraan. Hindi ba sinabi ni Master Newman na nais mong patayin ang aking tulong? Fane. Ipinagbigay alam ko sa iyo noon na ang pamilyang Wilson Harbor din ang puot sa kanya. Nagtataka ako, mayroon ka ba nakipag-ugnay sa pamilyang Wilson? Mayroon bang anumang pag-unlad sa iyon? Panipi. Alam din ni Lee ang tungkol sa hangarin ni Hector. Nakikinig sa kanya. Tumanggi pa rin si Hector na makipagtulungan. Sila, nais niyang gawin nila ang maruming gawain para sa kanya upang hindi na niya kailangang gawin. Ang Eagle Clan at Wilson. Ang pamilya ay maaaring magtulungan at tinulungan si Hector na mapupuksa. Fane. Ngumisi si Lee sa kanya habang sumagot siya, nakipag-ugnay ako sa Wilson pamilya, at totoo na nais nilang patayin ng masama si Fane. Pagkatapos, gayunman, medyo ang talakayan, napunta kami sa parehong pag-iisip. Ang Fane na iyon ay isang talagang malakas na master. Ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban ay maihahambing sa mga hari ng digmaan na kahit na ang parehong partido nagtrabaho ng magkasama, baka hindi namin siya mapupuksa. Bukod doon, pinatay niya ang 300 ng ating mga tao dati. Lee. Ang sinasadyang pagbuntong hininga ng malakas bago siya magpapatuloy, hindi natin maisip. Nang ano pa man, hindi kami tiwala na maaari tayong manalo, hindi. Kahit na ang parehong pamilya ay nagtutulungan upang labanan siya, at iyon ay bakit maaari lamang nating hawakan ito hanggang sa araw na ito? Panipi. Ang mga sulok ng Hector ay bahagyang twitched. Naisip niya ito at sinabi, paano ang tungkol dito, sa palagay mo ba tatayo kami Pagkakataon kung ang tatlo sa atin ay nagtutulungan. Panipi. Malugod na masaya si Lee nang mapansin ang alok ni Hector, ngunit siya kumilos na kalmado at sumagot, seryoso ka ba sa oras na ito? Ikaw. Hindi nagbibiro, di ba? Panipi. Napabuntong hininga si Hector at sinabing, syempre ang ibig kong sabihin kung ano ang aking. Sabihin mo, habang nakaranas kami ng malaking pagkawala. Kami ay dapat makipagkalakalan sa pamilyang Watson kahapon, at ako. Tansyahin na mayroong halos 500 hanggang 600 katao mula sa magkabilang panig. Upang maging ligtas, humiram pa ako ng 2 sa 3 masters mula sa aking boss, at hindi ko alam kung paano masira ang balita sa aking boss. Ano ang nangyari? May nangyari bang seryoso? Ginawa. May nangyayari sa lahat mula sa iyong tabi at ang masters mula sa Kingston Hall. Huminga ng malalim si Lee kung kailan narinig niya ang balitang ito. Halatang natakot siya sa ganito balita. Tumanggo si Hector. Wala sa ating mga tao at ang Watson. Bumalik ang mga tao ng pamilya. Nagpadala ako ng isang tao upang suriin ito at natuklasan na ang inabando ng pabrika na ginamit namin bilang aming. Ang trading ground ay sinunog sa lupa. Ang kalaban. Sinunog ang pabrika pagkatapos niyang patayin ang ating mga tao, at sa palagay ko, nawasak niya ang lahat ng mga bakas ng kanyang krimen. Panipi. O Diyos ko, pinaghihinalaan mo ba na si Fane ay ang perpetrator? Kung iyon ang kaso, hindi rin ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Nakakatakot. Siya ba ay 7 o 8 star na hari ng digmaan? Si Lee ay nagulat. Naisip niya na nais ni Hector na mapupuksa si Fane dahil sa pagkamatay ng 3 tao mula sa Green Sky Hall. Ngunit hindi niya naisip na ang berdeng kalangitan ay maaaring magdusa tulad isang malaking pagkawala. Tulad ng nangyari, hindi sila kasing lakas ng inangkin nila na. Kahit papaano, ang Kingston Hall ay kinaladkad sa gulo habang sila nawala ang maraming masters. Alam ng lahat na ang Panginoon ng Kingston Hall ay isang tao na may masamang pag-uugali, at tiyak na maghihiganti siya sa kanya. Mga kapatid nang malaman niya ang nangyari. Habang hindi ito ipinakita sa kanyang mukha, si Hector ay panloob na nagagalit. Kung iyon ang kaso, mahirap talaga para sa amin. Patayin mo siya. Hindi ito gagana kahit na ang 3 sa amin ay nagtatrabaho sama-sama, kaya plano kong pumunta sa aking boss at kumuha ng Kingston Hall. Ipahiram sa amin ng isang tulong sa kamay. Ang 4 sa amin ay dapat magtulungan. At mapupuksa ang Fane. Panipi. Sige, mas mahusay kung ang Kingston Hall ay kusang sumali sa amin. Haha. Hindi makaligtas si Fane sa aming pag-atake sa oras na ito. Lee. Nakatayo sa tuwa at sinabing, bakit hindi natin tatanungin ang pamilya Wilson ay darating, at bibisitahin namin ang iyong boss.
Sama-sama upang talakayin kung paano natin matanggal ang Fane. Panipi. Tumanggo si Hector. Kailangan namin ng isang malaking halaga ng mga tao at maraming mga masters kung papatayin natin si Fane. Hindi lamang iyon, ngunit kami. Kailangang tiyakin na nag-iisa siya kapag isinasagawa natin ang pag-atake. Sa palagay ko ang taong iyon ay may mga taong tumutulong sa kanya, at iyon ang dahilan kung bakit nawalan kami ng maraming tao sa oras na ito. Pagkatapos ng lahat, mayroon siya. Nakarating sa hukbo ng 5 taon at dapat malaman ang marami. Sundalo. Isang tao na makakaligtas ng 5 taon sa ang battlefield ay hindi maaaring ipagpalagay na isang regular na tao. Panipi. Siyempre, hanggat Green Sky Hall at Kingston Hall. Sumang-ayon sa mga plano, hindi mahirap patayin si Fane. Lee ay lubos na tiwala. Una nang nag-iingat si Lee kay Hector, nag-aalangan kung siya ay tunay sa pagtulong sa kanila, ngunit parang may hinukay si Fane. Ang kanyang sariling libingan. Hindi lamang ginulo ng Fane ang negosyo ni Hector. Ngunit pinatay pa niya ang marami sa kanilang mga tao, at pinilit ito. Hector upang gumawa ng desisyon na sumali sa kanila. Kabanata 822. Hindi nagtagal, sina Hector Zaborowski, Linuman, at David. Nagpunta si Wilson sa Kingston Hall kasama ang kanilang mga subordinate. Ang mga pinuno ng 4 na makapangyarihang pamilya at angkan ay nagtipon. Ang parehong lugar upang talakayin kung paano parusahan ang manugang na ikinasal sa pamilyang Taylor. Samantala, ang napuno ng luha na si Timothy Drake ay naglagay sa kanyang kama lamang. Fane, bastard ka. Sinumpa si Timoteo sa pamamagitan ng reflex, mga kamao na bold. Mahigpit tulad ng ginawa niya. Ako, Timothy Drake, sumumpa na papatayin kita. Hindi niya naisip na makikita niya ang araw kung kailan siya. Ang mga pribadong bahagi ay mapuputol ng buo. Hindi siya kailanman minsan. Naisip na siya ay magiging isang tunay na buhay. Sa kabilang banda, inihayag ng kanyang ama sa publiko na siya nagdusa ng isang menor de edad na pinsala, at si Timoteo ay halos lumipas sa puti mainit na galit. Hindi niya maintindihan kung bakit natatakot ang kanyang ama. Fane. Hindi siya naniniwala na hindi nila mapupuksa si Fane. Sa buong kapangyarihan ng pamilya Drake. Lumaki lamang ang sorpresa niya nang hindi lamang ibinigay ni James ang South City Group kay Tanya ngunit din ng maraming iba pang mga kumpanya. Lahat habang siya ay nakaranas ng labis na sakit. Ang ibig sabihin ng pag-aayos na ito, na wala siyang magagawa, maaari lamang siyang pamahalaan. Maraming mga maliliit na kafe at internet cafe sa mga negosyong pamilya ng Drake. Hinamak ni Timothy ang kapalaran na naganap sa kanya. Sa halip na, sinisisi ang kanyang kawalang ingat at mapang-akit na pag-uugali sa ilalim impluwensya ng alkohol, sinisisi niya ito sa kanyang ama para hindi naghihiganti sa kanya. Sa isip ng mga saloobin na iyon, mabilis niyang tinawag si Leo Turner. At hiniling sa kanya na bisitahin siya kasama ang ilan sa kanilang mga kapatid. Maghintay ka lang, Fane. Dahil hindi ako hihiganti ng aking ama, ako. Gawin ko ito sa aking sarili, hissed si Timoteo habang pinapalakpakan niya ang kanyang mga kamao. Ako. Hindi isang tao na maaari mong itulak sa paligid. Hindi ko ito tatanggapin. Panipi. Kuwait. Ang pagkadismaya ni Fiona kay Fane ay nagpatuloy sa pagfester kahit na sa panahon ng hapunan, nakaramdam siya ng galit na labi sa kanya kapag siya naalala kung paano talaga siya pinapasaya ni na Cecilia at Kelly. Ang hapon, habang kumakain sila, nagsimula si Fiona, sa pamamagitan ng paraan, bigla akong may naalala. Hindi ko ba sinabi sa iyo ang mga tao bago kung paano ko nagkakamali sa pagpepresyo ng isang partikular na kwintas na may nag-iisa? Ruby, hindi ko napansin na mayroong dagdag na zero sa likod nito, at ang 900 milyong kwintas na iyon ay dinala ng A. Misteryosong mamimili. Panipi. Paano ito posible? Mayroon bang talagang mga tao na bibilhin A? 900 milyong kwintas. Ang taong iyon ay dapat talaga mayaman. Blurted Ben nang marinig ang paliwanag ng kanyang ina. Nagtataka ako kung aling magandang babae ang sapat na maswerteng makakaya magsuot ng napakagandang kwintas. Si Elaine, na nakaupo sa tabi ni Ben, ay sa halip na iinggit sa katotohanan. Sina Fiona at Andrew ay nasiyahan na si Elaine ay naging Ben girlfriend. Pagkatapos ng lahat, si Elaine ay hindi lamang maganda, ngunit siya rin nagkaroon ng isang magandang figure, isang matamis na bibig, at isang pares ng masiglang mata. Nakatulong din ito na siya ay sa halip ay mayaman at bihasasa. Martial arts. Sa opinyon ni Fiona, naramdaman niya na 10 beses si Elaine mas mabuti o higit pa kaysa sa Zina. Nauna nang sinabi ng shop na ang kwintas ay ginagamit sa
Dagdagan ng publisidad o para sa mga layunin ng eksibisyon, kaya maaari itong maging isinasaalang-alang bilang simbolismo ng shop. Ang pagpepresyo nito. Ang kwintas ay tiyak na higit sa 900 milyon na ito. Mayroon pa ring maraming nakatagong halaga. Hindi nila ito ibebenta. 900 milyon sa ilalim ng normal na mga pangyayari. Walang tao. Inaasahan na ang Selena ay magkakaroon ng kaalaman tungkol sa ang mga bagay na ito. Ang hula ko ay hindi dapat ibenta ang shop. Ang kwintas kung hindi bababa sa 1-2 bilyong tag na presyo. Ay! Suspid na ang mahiwagang taong ito ay dapat na napakalakas. At binili ang kwintas sa napakataas na presyo. Panipi. Hindi ko naisip na ang aking mahal ay malalaman tungkol sa mga ganitong bagay. Panipi. Kabanata 823. Pinuri ni Fane si Selena matapos marinig ang kanyang teorya sa kwintas na ruby. Inaasahan niyang makita ang sorpresa ni Selena kapag ilalagay niya ang kwintas na ito sa loob ng ilang araw. Hindi mahirap malaman ang mga ganitong bagay. Ginamit nila ito. Necklace upang maipahayag ang kanilang shop sa mahabang panahon. Sila. Ipinakita rin ang kwintas na ito sa ibang mga lungsod kaya naniniwala ako na maraming mga tao na nais bumili ng kwintas na ito. Lahat ng trapiko na iyon, subalit hindi nila naibenta ang kwintas. Selena. Uminom ng kanyang alak habang nagpapatuloy siya, bukod doon, sila. Gumastos ng maraming pera sa kanilang mga patalastas, at ito ang kanilang mga gastos. Walang paraan na ibebenta nila ito. Sa loob lamang ng 900 milyon. Panipi. Bamantong hininga. Ang kahihiyan. Ang manugang na nag-asawa sa aming. Ang pamilya ay isang walang silbi na tao. Kung siya ay isang may kakayahang tao, aking. Ang anak na babae ay maaaring magsuot ng napakagandang kwintas. Fiona. Bamantong hininga at sumulyap kay Fane. Ina, ano ang pinagsasabi mo? Ang Fane ay isang napakamay kakayahang tao. Ang ganitong isang labis na kwintas ay masyadong mahal, at wala itong kinalaman sa kakayahan ni Fane. Kaagad na si Ben. Nagsalita sa ngalan ni Fane. Bukod doon, hindi ko iniisip iyon. Ang iyong anak na lalaki, ako, ay maaaring bumili ng ganoong kwintas kahit na nagtatrabaho ako para sa pahinga ng buhay ko. Panipi. Nabigla ito ni Fiona. Si Ben ay nakasama sa kanya at suportado ang sinabi niya, ngunit nagbago siya ng panig at siding na may Fane. Si Andrew, karamihan sa oras, ay nakipagtulungan din kay Fane at Fiona. Nadama na ang dalawa ay sa halip ay nabigo dahil madali silang suhol ni Fane. Wala akong pakialam. Alam ko lang na ipinangako ni Fane na ang hapunan sa kaarawan ay magiging isang street stirring ng lungsod at hindi ako magiging. Nasiyahan kong hindi natutugunan ng partido ang aking mga inaasahan. Panipi. Kinutya si Fiona bago siya nagpatuloy sa kanyang hapunan. Tuldok. Maaga kinabukasan, mukhang nakaka-relax pa rin si Fane at hindi. Mukhang gumawa ng anuman para sa kaarawan ng kaarawan. Hindi ito ginawa. Sense kina Fiona at Andrew. Sinabi sa kanila ni Fane na siya ay na nagbibigay sa kanilang anak na babae ng isang kaarawan ng lungsod, ngunit hindi nila nakita si Fane na gumagawa ng anuman o kahit na pag-book hotel. Dahil nagtatrabaho siya ng 12 mga bodyguard, hindi na si Fane. Tanong ni Dennis Howard na magpatuloy na protektahan ang kanilang pamilya. Gayunpaman, sinabi ni Fane kay Dennis na maging alerto sa lahat ng oras, na siya ay ipagbigay alam sa kanya kung may anumang bagay na lumitaw. Si Jenny ay naaliw din mula sa gawain ng pagpili at nagpapadala kay Kylie. Siya ang namamahala sa pag-aayos ng mga manggagawa, mga gawain at nagbabayad ng kanilang sweldo. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Fane na si Kylie at ang mga bodyguard na itinalaga upang kunin siya ay hindi na babalik kahit tulad ng huli na ng gabi. Sa sandaling iyon, isang hindi kilalang numero ng cellphone ang rang Fane. Fane, ikaw ba ang pumatay sa aking mga kapatid mula sa Berde? Sky Hall. Ang tinig ni Hector ay maaaring marinig mula sa isa pa gilid ng linya. Tumawa ng malamig si Fane at sumagot, binalaan kita dati pa. Tumanggi kang makinig sa akin, kaya nagturo ako sa iyo ng isang aralin. Bakit? Panipi. Haha, kaya ikaw ito. Hindi ko inisip na aaminin mo ito, at mabilis din iyon. Tumawa si Hector at sinabi, kung iyon ang kaso. Halika mag-isa at makilala kami. Ang iyong anak na babae at ang iyong dalawa. Ang mga bodyguard ay nasa ating awa. Nasa White Tower kami. Ang tuktok ng burol sa labas ng lungsod. Tandaan, halika. Mag-isa kong mahuli namin ang hangin na dinadala mo ang mga tao sa iyo. Papatayin namin ang iyong anak na babae sa instant na iyon. Panipi.
Ang mga sulok ng bibig ni Fane ay bahagyang twitched, ngunit sa lalong madaling panahon siya pinakalma ang kanyang sarili. Ito ay Blaze Mountain, di ba? Oo. Alalahanin ang sinabi ko at nag-iisa. Ang layunin namin ay patayin ka, kaya hindi namin papatayin ang iyong anak na babae kung mag-isa ka. Nang kurso, ang iyong anak na babae ay mamamatay kung matutuklasan namin na ikaw. Pagdating sa ibang tao, gamit iyon, nag-hang up si Hector. Ang telepono. Kabanata 824. Ang Blaze Mountain ay hindi malayo sa pasukan ng lungsod. At mayroong isang lumang puting tower sa tuktok ng bundok. Gayunpaman, ang tower ay inabandona sa daan-daang taon, at walang sino man ang nag-venture sa bundok. Inilagay ni Fane ang kanyang telepono at mahigpit na clenched ang kanyang mga kamao. Ikaw ang nagpilit sa akin. Kaya hindi ako pinapayagan na magdala ng sino man. Sa palagay ba nila na maaari silang pumatay? Ako kung mag-isa ako. Panipi. Gamit nito, si Fane ay nagtulak palabas ng lungsod at tumungo sa pagsabog. Mountain. Tumayo si Hector sa tuktok ng bundok at nagkaroon ng teleskopyo kasama siya. Kasama nito, nakita niya ang Fane na nagmamaneho papunta ang patutunguhan at, nang maabot ang paanan ng bundok, nakapark ang kanyang sasakyan. Haha, narito siya. Ang taong ito ay talagang dumating. Hector. Tumawa. Dahil siya ay nag-iisa, siya ay kasing ganda ng patay. Tiyak na iyon. Naghanda kami ng 1,000 tao para sa kanya. Sa oras na ito, mayroong isang kabuoang 1,200. Ang mga tao dito, at lahat ng mga ito ay mga elite mula sa iba't ibang mga angkan. Ang mas mataas na pagpunta niya, mas malakas ang aming mga tao na nakalagay doon. Ay, sabi ng nasa sabik na si Lee. Madali nating papatayin siya. Human wave taktika. Haha, panipi. Ang kanilang mga salita ay sinalubong ng isa sa pagsabog ng mga bodyguard ni Fane. Nang tawa, haha, tunay na tumingin kayo sa aming master. Siya ay nakatali sa isa sa malaking puting tower. Mga haligi ng bato na may Orchid James at Kylie. Habang si Kylie, walang nasugatan na pinsala, kapwa siya at si Orchid ay hindi nasaktan. Karamihan sa pagdurusa ni Orchid dahil maraming pagbawas siya sa kanya. Ang mga braso at ang kanyang dugo ay sinaktan ng kanyang damit na pula. Haha, alam namin na siya ay mabuti, kaya naghanda kami ng maraming tao para sa kanya. Ito ay isang tuloy-tuloy na labanan, isipin mo, kaya kami. Plano na gulong siya. Tumawa si Hector. Pinatay ito ng taong ito. Marami sa aming mga Green Sky Halls Masters, sa gayon ngayon ang araw. Natugunan niya ang kanyang pagtatapos. Panipi. Ngumiti si Hector habang patuloy siyang nagsasalita, pagkatapos naming pumatay. Fane. Dahan daw ang pahirapan namin ang kanyang asawa at ang batang babae na ito. Siguraduhin naming tretuhin ang kanyang pamilya ng may espesyal na pangangalaga. Panipi. Ang master ng Kingston Hall, si Tobias Zaborowski ay lumakad papunta. Parehong medyo mga bodyguard at hinahaplos ang kanilang mga mukha ng isang malamig na ngiti sa kanyang mukha. Hindi ba ang dalawa sa iyo ay malakas? Masyadong. Tila tulad ng naibigay ka sa aming mga Panginoon. Panipi. Gaano ka manggahas kahit nag-load tungkol dito? Nag-order ka ng A. Dosenang mga masters upang salakayin kami, at marami sa iyong mga tao ang namatay. Kung hindi kami nahuli na sinusubukan na protektahan si Kylie, gawin mo ba? Sa tingin mo ba ay mahuli mo kami? Orchid gumawa ng isang. Ang tunog ng tunog na may sarado ang kanyang bibig, hindi nababago ng matapang na pag-angkin ng tao. Hindi alintana, ang iyong swerte ay naubusan ngayon. Gaano ka manggahas na makidnap ang anak na babae ng aming Panginoon? Iyon ay humihingi ng isang nais na kamatayan. Panipi. Ang parehong mga bodyguard ay alam kung paano nakakatakot ang kataas-taasang master. Walang nakakita sa kanyang tunay na kapangyarihan, at hindi siya gagamitin ng marami. Lakas kahit na mayroong 1,000 kalaban. Ito ang dahilan kung bakit sila sumamba sa kanya. Habang mayroon maraming mga masters mula sa Kingston Hall na napakalakas. At nagkaroon ng kakayahang labanan na naaayon sa mga hari ng digmaan, sila ay hindi makakapatay ng Fane. Maaari kang maging matigas ang ulo lahat ng gusto mo. Haha, sa tingin ko iyon ang pinakamataas na maaari niyang puntahan ay ang gitna ng bundok na ito. Tiwala si Tobias na tumawid sa kanyang dibdib. Kingston. Ang hall ay may kanilang 4 na mahusay na mandirigma, at ang isa sa kanila ay naghihintay para sa kanya sa pavilion sa kalahati ng bundok. Tiyak na pagod si Fane pagkatapos ng lahat ng pagpatay, at nang oras na naabot niya ang lugar na iyon, hihintayin ng ating mga tao. Siya doon.
Ito ay isang taktika ng digmaan, naiintindihan mo ba? Panipi. Hindi siya pinansin ni Orchid habang inilalagay niya ang buong pananampalataya sa Fanes. Kakayahang labanan. Bagaman ang mga kalaban ni Fane ay mga taong may malaking bilang. Walang maraming tunay na masters. Bukod doon, karamihan sa kanila ay nanatili sa bahay sa halos lahat ng oras at nasiyahan ay komportableng buhay. Wala silang masyadong aktwal na pakikipaglaban. Karanasan, at nabawasan ang kanilang kakayahan sa pakikipaglaban. Kumpara sa kanila, si Fane ay nakipaglaban ng maraming taon. Masters ng ibang mga bansa na hindi mahina. Marami. Mga taon na ang nakalilipas, ang bansa ng kaaway ay napakalakas at si Cathy Xia ay natalo ng paulit-ulit. Ang bansa ay maaaring magpadala lamang ng mga sundalo sa frontline ang hindi tumitigil. Sa panahong iyon, ang mga sundalo na nagsilbi sa frontlines dumaan lamang sa mas mababa sa kalahati ng isang buwan ng pagsasanay. Bago sila ipinadala sa mga frontlines para sa digmaan sa buhay at kamatayan kasama ang kaaway. Sa makatuwid, sa loob ng 1 o 2 taon ng si Fane at ang iba pa ay ipinadala sa frontlines, ang mga sundalo na lamang sumali sa digmaan ay maaaring inilarawan bilang mga paggasta. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, kakaunti lamang ang mga tao na pinamamahalaan upang mabuhay ang digmaan. Kabanata 825. Sa kabila ng presyon, pinamamahalaang ni Fane na tumaas sa hamon at lumaki ng napakalakas. Ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban ay napabuti. Makabuluhang kasama ang linya habang siya ay nag-donate ng isang hugis ng dragon. Maskat nagkaroon ng itim na taybak sa kanyang mga kamay. Isa-isa ang lumitaw sa isa pang master matapos siyang lumitaw, at ang mga masters na iyon ay naging kasalukuyang siyam na dakilang Diyos ng digmaan. Tulad ng para kay Fane, ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban ay lumampas sa mga Diyos ng digmaan. Kaya't kahit na siya ay higit pa, hindi ito mahirap na gawain para kay Fane upang makitungo sa kanila. Nakarating na lang si Fane sa paanan ng bundok kung kailan maraming mga bodyguard ng pamilyang Wilson ang sumugod sa kanya. Narito siya. Patayin mo siya. Panipi. Kaya, ang mga kalalakihan mula sa pamilyang Wilson ay narito rin. Fane. Agad nang umiti habang nakita niya ang ilang pamilyar na mga mukha. Mayroon siya. Nakarating lang sa paanan ng bundok ng napakarami. Nagmadali ang mga tao papunta sa kanya. Alam niya sa sandaling iyon na siya makakatagpo ng marami pa habang siya ay nag-scale sa bundok. Unti-unting dumilim ang langit, ang gabi ay nakalaan upang maging isang madugong isa. Sa malamig na ngiti pa rin sa kanyang mukha, sinaksak ni Fane ang kanyang mga palso upang ipakita ang ilang dosenang mga karayom na pilak na may isang alon ng kanyang mga kamay. Ang mga karayom ay lumipad tulad ng mga after images. Shink, shink, shink. Maraming tao ang napatay bago pa man sila makarating sa Fane. Alam ng taong ito kung paano gumamit ng mga nakatagong armas, at mahirap na pansinin mo sila. Mag-ingat. May isang taong nag-exclaim kapag sila nakita ang ilang dosenang mga tao na namamatay tulad ng Fane kaya inilipat, mamatay. Nakatayo sa mas mataas na lupa, isa pang burat na lalaki ang tumalon. Apat na kulong sa Fane na may isang malaki, mabibigat na kutsilyo. Dumating ang maliit na tunog ng galit ni Fane. Lumipat siya. Ang kanyang kamay sa likuran ng kanyang likuran, at walang napansin na mayroon siya ang singsing na hugis dragon sa kanyang kamay. Ang singsing ay nagsimulang morph bilang isang itim na taybak ang lumitaw sa kamay ni Fane. Ang itim na taybak ay tulad ng isang mahabang pinuno, itim tulad ng uling. Ang hawakan ay hugis tulad ng isang dragon, at mayroong isang itim. Nag-accented si dragon sa hilt. Paano niya ito kinuha? Ang burly man ay isa sa ang masters ng pamilya ni Wilson, isang miyembro ng kanilang tatlo. Ang mga tagapagtanggol na may lakas na maihahambing sa isang pangunahing. Natigilan ng lalaki na nakakita ng isang taybak sa kamay ni Fane, ngunit maaari lamang niyang mabulok ang kanyang ngipin habang ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-atake. Naniniwala siya na mula nang siya ay umaatake mula sa mas mataas na lugar. Ang bigat ng kanyang mabibigat na kutsilyo at ang kanyang pagsisid ay tataas ang kanyang kakayahang labanan. Si Fane ay nasa mas mababang lupa, at wala way para hadlangan ni Fane ang kanyang makapangyarihang puwersa. Hinawakan ni Fane ang kanyang taybak ng paalang, nakatayo kung saan siya nakatayo. Hindi gumagalaw. Clank! Kasunod ng nakakabit na tunog ng metal, lahat ay natigilan sa susunod na nangyari. Ang mabibigat na kutsilyo sa ang mga kamay ng burly man ay pinutol na bukas tulad nito ay tofu, ang paghiwa ay nakakaaliw na malinis. Paano iyon posible? Blurted ang burly man. Kinuha ni Fane
Bentahin ng sitwasyon at hinaila ang kanyang tibak pabalik lamang. Gupitin ang ulo ng lalaki. May isang nakakatakot na bukal ng dugo mula sa katawan ng patay na tao, at ang lalaki ay gamulong pababa. Ang burol. Kabanata 826. Paano ito posible? Patay na siya. Ang mga mukha ng mga ay umaatake sa Faye naging mapatla nang makita nila ang burat. Ang katawan ng tao ay gamulong sa bundok gamit ang kanyang naputol na ulo. Ang kakayahan ng pakikipaglaban ni Faye ay hindi kapani-pani walang makapangyarihan, at iyon. Sword ng kanyang hiwa sa pamamagitan ng bakal tulad ng ito ay putik. Hindi man lang humina si Faye matapos niyang patayin ang burat na lalaki. Sumugod siya patungo sa tuktok ng bundok, tumalon pagkatapos tumalon. Pag-atake. Bukod sa mga kalalakihan ng pamilya ng Wilson, ang mga mula sa berdeng kalangitan. Ginawa rin ng Hall ang kanilang hitsura. Ang mga mahina na tao mula sa ang Kingston Hall at Eagle Clan ay lumitaw din sa ilalim ng ang bundok habang sinubukan nilang palibutan doon si Faye. Ang takot lamang ni Faye ay si Hector at ang iba pa ay pupunta laban sa kanilang mga salita. Kung siya ay huli, baka patayin nila si Kylie at ang iba pang dalawang bodyguard. Dahil doon, pinili ni Faye na huwag pansinin ang mga extra at patuloy na sumugod sa bundok. Inilipat niya ang tibak. Ang kanyang kamay habang siya ay bumagsak at pinutol ang mga taong sinubukan. Palibutan mo siya. Ang dugo ay umusbong sa buong lugar. Sa isang paglukso, lumipat si Faye. Maraming metro ang pasulong at pinatay ang mga hamarang sa kanya. Sa pamamagitan lamang ng ilang mga swings ng kanyang tibak bago nagmamadali sa isa pang lugar na may isa pang jump. Walang pag-aalangan sa paraan ng paglipat niya at pagpatay. Ang tibak ay lumipat gamit ang kanyang mga kilos sa braso, at ang bawat galaw ay isang hindi mapigilan na pag-atake. Boss, sa palagay mo ba makarating ang taong ito sa kinaroroonan natin? Sa isang pavilion kalahati hanggang sa bundok, isang nasa edad na babae. Pinag-uusapan ng gitnang may edad na tao sa harap niya habang sila narinig ang mga tunog ng mga pag-aaway na nagmula sa ibaba ng bundok. Naniniwala ako na gagawin niya. Kung hindi, ako ay mabaygo sa kanya. Kakayahang labanan. Hindi ito magiging problema para sa kanya. Abutin ang lugar na ito kung mayroon siyang mga kakayahan sa pakikipaglaban na maihahambing sa mga hari ng digmaan. Gayunpaman, baka masaktan siya. Ang lalaki. Napangiti ng walang pasubali at nagpatuloy, hindi mahalaga kung ang taong ito ay nakakasakit sa isa pang makapangyarihang angkan. Hindi ba siya nasa A? Ang misyon ng pagpapakamatay ngayon na nasaktan niya ang aming Kingston Hall. Ang Kingston Hall ay ang pinakamalaking lipi sa gitnang lalawigan at kahit na mas malakas kaysa sa Eagle Clan. Panipi. Ang taong nasa gitnang ito ay walang iba kundi ang isa sa Kingston. Ang apat na mahusay na mandirigma ng Hall. Siya ay isang malupit na pumatay at ay pambihirang mahusay sa paggamit ng mga nakatagong armas. Ano man. Ang mga regular na tao ay namatay bago pa sila makakuha. Malapit sa kanya, mayroong higit sa 700 tao sa ilalim, at napakahirap para sa kanya na makarating pa rito. Hindi ko iniisip. Makakarating na siya sa lugar na ito sa ilalim ng 20 minuto. Ngumiti ang nasa edad na babae. Siya rin ay isang malakas na manlalaban. Ang sarili at isa sa mga masters ng pamilya ng Wilson. Si Michael Wilson ay nasa pavilion din, at habang nakaupo siya sa iba pang mga pagtatapos, siya ay nag-iisa na nagkomento. Narito ako upang makita ang tao. Namamatay ngayon. Haha, hindi siya tugma para sa inyong dalawa, lalo na kapag siya ay pagod at nasugatan. Panipi. Tulad ng natapos ni Michael, gayunpaman, nakita nila ang isang figure. Iyon ay lumukso sa kanila at ilang metro lamang ang layo sa loob ng ilang mga jumps. Faye. Nanlaki ang mga mata ni Michael nang nakarehistro ito sa kanya. Na ito ay Faye, at nagtaka siya kung ang kanyang mga mata ay nanlilinlang sa kanya. Ginawa nila ang paniniwala na si Faye ay kakailanganin ng hindi bababa sa 20 hanggang 40 minuto upang maabot kung nasaan sila. Hindi nila inaasahan na si Faye ay malapit ng malapit sa sila sa loob lamang ng 5 minuto. Ito ay isang mahirap na gawa para sa isang regular na tao na tumakbo hanggang sa pavilion sa 5 minuto, kahit na walang mga hadlang. Noon lamang ito nakita nila ang maraming tao na habol pagkatapos ni Faye, kahit na ang karamihan sa kanila ay labis pagod mula sa pagsisikap na makibalita sa kanya. Si Faye ay magaan sa kanyang mga paa habang siya ay walang tigil at mabilis na lumipat. Inilagay niya ang kanyang daan pasulong at lumipas ang lahat. FCK. Paano niya pinamamahala ang mabilis na dumating? Parehong ang lalaki at may edad na lalaki ay nagulat lang. Faye. Ang bilis ay lumampas sa kanilang inaasahan.
Free whoop, free whoop. Habang pinatay ni Fane ang dalawang iba pang mga tao na nakatayo sa kanyang paraan kasama. Dalawang galaw lang, sumugod si Fane at naabot ang pavilion. Michael. Matagal na. Malamig na ngumiti si Fane at sumulyap kay Michael. Ang babaeng nasa gitnang may edad ay nagmamadali patungo sa Fane na may isang sandang sa kamay. Bata, ngayon ang araw na namatay ka. Si Fane, nang hindi nasira ang isang pawis, dodged ang kanyang pag-atake. Kasama ang A. Flick ng kanyang pulso, hinaplos niya ang lalamunan niya gamit ang kanyang kutsilyo at pinatay siya sa isang galaw. Kabanata 827. Swoosh! Swoosh! Nang walang pangalawang nasayang, itinapon ng gitnang may edad na lalaki. Nakatagong sandata sa Fane. Agad na hinawakan ni Fane si Michael at ginamit siya bilang isang tao. Shield. Ikaw, bago merehistro ni Michael ang nangyari, ang itinapon ng mga nakatagong armas na sinaksak siya. Batang Master Michael. Bumalik ang gitnang may edad na. Sa pagkabigla, ang mga aksyon ni Fane ay napakabilis at halos hindi siya makakaya. Makibalita sa kanya. Lahat ng nakita niya ay isang hindi malinaw na anino, isang lamang silhouette, at si Fane ay nakabukas na ng mga lugar. Itinapon ni Fane ang katawan ni Michael at sinampal ito. Ang taong may edad na. Ang gitnang may edad ay kumatok ng 2 hakbang pabalik, at tulad ng nahuli siyang sinusubukan na itulak ang rotan ni Michael. Katawan na malayo sa kanya, inilagay na ni Fane ang kanyang tayback. Ang leeg niya. Ang gitnang may edad na lalaki ay tumingin kay Fane sa sorpresa. Siya sa wakas. Napagtanto kung paano nakakatakot ang lalaki sa harap niya. Parehong siya at ang nasa edad na babae ay isinasaalang-alang. Master sa gitnang lalawigan. Walang takot kahit na nakilala nila ang dalawa o kahit na ang 3 bituin na mga hari ng digmaan. May posibilidad na maaari pa nilang patayin ang mga hari ng digmaan. Gayunpaman, wala silang magawa nang makilala nila si Fane. Swoosh! Nag-flick si Fane ng kanyang tayback. Ang dugo ay nag-splatter, at ang bumagsak ang taong nasa hustong gulang. Si Fane ay pinindot lamang habang siya ay nag-scale pataas sa bundok. Paano ito posible? May mga katawan sa buong lugar. Ngunit marami ang hindi makahabol kay Fane. Alam nila kung gaano kalakas ang nasa gitnang lalaki at babae. Ay, sa gayon ay nagulat ito sa lahat na sila ay tinanggal. Lahat masyadong mabilis. Huminto ang natitirang mga tao nang makarating sila sa pavilion, at sinimulan nilang tanungin ang kanilang misyon. Dapat ba nating ipagpatuloy ang paghabol sa kanya? Siya ay masyadong F***ing malakas. Hindi ko rin nakalain na ang mga tao doon ay maaaring huminto sa kanya. Isa sa sinabi nila pagkatapos ng mahabang panahon ng katahimikan. Huminto tayo rito. Tiyak na sisihin tayo ng mga masters ng clan Kong. Namatay ang taong iyon. Ibang tao ang nagsabi sa takot. Ngunit kung ang clan masters ay hindi maaaring humawak laban sa kanyang mga pag-atake, magiging mga bangkay tayo sa ating sarili kung aakyat tayo. Ang lalaking iyon. Dapat patayin ang kalahati ng mga tao dito habang siya ay umakyat. Isa sa inisip ito ng mga matatanda at na may mga ngipin na may ngipin, nagsalita. Kung ganoon ang kaso, magiging misyon tayo sa pagpapakamatay kung aakyat tayo. Ngayon bakit hindi tayo magpahinga ng ilang minuto bago tayo umakyat? Panipi. Ang iba ay tumahimik, ngunit walang patuloy na umakyat sa mountain. Hindi rin nila mahuli ang Fane sa buong oras at natakot sa kalsada na pinuno ng mga bangkay. Ang eksena ay labis na isang bangungot kahit na para sa mga tao na ay patuloy na sa mga fights tulad nila. Kuwait, swoosh. Matapos patayin ng ilang mga kalalakihan, umabot si Fane sa White Tower. Paano ito magiging? Isang tao na tumayo sa harap ng puti. Bulalas ni Tower nang makita niya ang isang tao na natatakpan ng dugo. Nagmamadali sa kanila. Ang taong ito ay ang manugang na ikinasal sa pamilyang Taylor. Si Fane ay pinahiran ng dugo, at hindi nila masuri kung ito ay kanyang sarili at kung siya ay nasugatan. Swoosh! Lumaki lamang ang bilis ni Fane nang makita niya si Kylie at ang iba pa. Nakatali sa mga haligi ng bato. Humakbang siya pasulong, at siya lamang. Naiwan si Shadow. Hindi, itigil mo siya. Sumigaw si David sa takot. Ang binata na ito ay nagkaroon ng matinding pagsabog na puwersa. Posible ba na siya? Walang pinsala. Kabanata 828. Natigilan si David Wilson at ang iba pa nang makita nila. Ang dugo na pinahiran ng dugo, ang kanyang mga damit ay tinina ang isang kulay ng mapula-pula. Nadama nila na dapat napagod na si Fane, kasama ang naisip na ang kanyang katawan ay mapupuno ng mga scars at ang tao na nasa bingit ng kamatayan. Hindi nila inisip na maaaring lumipat si Fane ng mabilis.
Ang bilis niya ay mas mabilis kaysa sa mga master sa kanilang tabi. Karamihan sa kanilang chagrin, si Fane ay nasa tabi na ng Orchid at ang iba, pinutol niya ang mga lubid na nakatali sa Orchid at ang iba pa nang sa wakas ay nag-react sila. Woo! Tatay! Natakot si Kylie mula sa simula, ngunit siya hindi pinangalanan. Nagsimula lang siyang umiyak nang makita siya. Ama Fane na nagmamadali sa kanilang lahat na natatakpan ng dugo. Ito. Hindi alam kung natatakot siya o nag-aalala para kay Fane. Kylie, huwag kang matakot. Nag-flick si Fane ng kanyang taybak at pumatay. Ang mga nangahas na tumakbo sa kanila. Orchid, kunin si Kylie at panatilihing ligtas siya. Panipi. Gamit nito, tumakbo si Fane patungo kay Hector. Patayin mo siya. Patayin silang lahat. Ang taong ito ay kailangang mamatay sa ito. Point. Lahat ng enerhiya nagugugol. Tandaan na lahat kayo. Masters. Malakas na sumigaw si Hector nang makita niyang nagmamadali si Fane. Sa kanya, pag-atake, umungol ang mga mandirigma at sumugod patungo kay Fane at ang kanyang kumpanya. Ngayon ang araw na hinahalikan mo ang iyong buhay, Palm. Haha, kasama ang A. Tumawa, hinigpitin ni Fane ang kanyang pagkakahawak sa taybak at nagmamadali. Pasulong muli. Sa oras na ito, tumaas ang bilis ni Fane. Pinatay niya ang Masters na nagmamadali sa harap ng iba na may ilang mga slashes lamang, at tinapos niya ang buhay ni Hector sa isang slash. Free whoop, free whoop, free whoop. Ang natitirang 3 sa 4 na mahusay na mandirigma. Inatake ng sabay-sabay, ngunit pinamamahalaan lamang nila. Humawak ng ilang segundo bago sila nahulog sa sahig. At hininga ang kanilang huli. Imposible. Ang master ng Kingston Hall ay sumigaw sa kawalan ng paniniwala, namutla ang kanyang mukha dahil sa takot. Ang mga tao sa paligid nila ay labis na natakot at hindi nang ahas. Ilipat. Ang mga kakayahan sa labanan ni Fane ay natigilan sa kanila na hindi nagsasalita. Sino? Sino ka? Paano ito posible? Marami tayo. Ang mga taong kasama namin, napakaraming masters. Paano hindi sila? Tugma. Ang mga paa ni Linuman ay lumingon kay Jelly nang tumingin siya. Ang mga nabulok na katawan sa sahig. Ang mga taong mayroon sila. Pinatawag ay mga elite, ngunit si Fane ay pinamamahalaang pumatay sa kalahati ng sila habang wala sa kanilang mga Panginoon ang namamahala kahit nag-raise. Ang balat ni Fane. B-boss, mangyaring hayaan mo na tayo. Wala kaming ibang pagpipilian. Panipi. Ang isa sa mga masters ay sobrang takot na lumuhad siya sa sahig at nagpaalam kay Fane para sa awa. Sakop sa dugo, ang mga mata ni Fane ay tila may apoy sa kanila. Siya. Mukhang nakakatakot habang nakatayo siya kasama ang kanyang matalim na taybak. Maaari kitang pabayaan, ngunit may isang kondisyon, patayin ang lahat. Clan Masters at bumalik upang tanggalin ang iyong mga angkan. Tulad ng para sa mga pag-aari, hatiin sa iyong sarili at lumabas sa gitna. Lalawigan. Maaari mo bang gawin iyon? Inutusan si Fane, ang kanyang. Ang mga tagubilin ay laced na may lamig at kawalang interes. Habang siya ay pumatay. Maraming mga tao ang papunta sa bundok, ang galit sa kanya. Ang puso ay napapawi kahit na kaunti lamang. Nagpasya siyang bitawan ng natitirang mga lalaki. Kung hindi man, marami sana ang pagdanak ng dugo at pagkamatay. Salamat sa hindi pagpatay sa amin, Big Brother. Bagaman ang natitirang mga tao ay mga bihasang mandirigma, napaka-Fane. Ang pag-Irel ay natakot sa kanila na walang talo. Hindi pa nila nakita. Tulad ng isang walang awa na tao. Ikaw asterisk Shoals. Mga traidor. Magkakaroon ka ba ng mayroon ka? Ngayon kung hindi ko ibinigay para sa inyong lahat. Boses ni Tobias. Nanginginig sa galit. Paumanhin, Master. Ang isa sa mga kalalakihan ay tumayo sa likuran ni Tobias. At sinaksak siya mula sa likuran, at ang iba ay sumunod sa suit bilang. Pinalibutan nila siya at pinatay siya. Kabanata 829. Sumigaw si Lee sa takot at sinubukan na makatakas nang makita niya. Gaano kalubha ang sitwasyon para sa kanya. Nakalulungkot, maraming tao mula sa Eagle Clan ang nakapaligid sa kanya, at pinatay siya kaagad. Maraming mga malakas na masters at bosses ang napatay sa lugar. Tandaan na alagaan ang mga katawan. Pagkatapos ng lahat, sila. Kapag ang iyong mga kapatid, komento ni Fane bago siya, kasama Orchid at ang natitira, bumaba sa bundok. Ang natitirang mga tao ay automatikong tumayo upang magbigay ng isang landas para kay Fane nang makita nila siyang naglalakad. Tumingin sila. Habang umalis siya. Marami sa kanila ang nagpahid ng malamig na pawis sa kanilang mga noo matapos umalis si Fane at ang kanyang kumpanya. Ito ay lamang pagkatapos nilang maabot ang paanan ng bundok.
Tumalikod si Faye at tiningnan si Kylie, na tumigil sa pag-iyak. May banayad na mga mata. Huwag matakot, Kylie. Ang mga angka na ito ay nawala magpakailanman. Natatakot ka ba nila? Panipi. Manam. Si tatay ang pinakamahusay. Si Kylie ay titigil sa pag-iyak. Kylie. Hinabol ang kanyang mga labi at nagkaroon ng maling ekspresyon sa kanyang mukha. Tumingin si Kylie sa kanyang ama, mag-alala na maliwanag sa kanyang mga mata habang siya. Tinanong, tatay, nasasaktan ka ba? Haha, huwag kang mag-alala, mahal ko. Ayos lang si daddy. Ang dugo sa akin ay mula sa mga tanga. Kumuha si Faye ng ilang damit mula sa kanyang kotse. Pagkatapos niyang magsalita, hintayin mo ako dito tulad ng ginawa ko. Paghahanda, maghuhugas ako ng aking sarili at ang mga damit na ito sa ilog doon. Ito ay masyadong nakakatakot para sa iba na makita ako sa ang estado na ito. Panipi. Oo, master. Si Orchid at ang iba pang bodyguard ay tumango, at dinala nila si Kylie sa kotse ni Fane. Pumunta si Fane sa ilog na hindi kalayuan upang maligo at palitan. Tulad ng ilog ay hindi masyadong malayo sa kung nasaan sila. Nakarating siya sa ilog matapos siyang lumakad ng ilang mga puno. Habang ang magandang bodyguard ay sumulyap patungo sa kakahuyan, siya murmured lowly, Sister Orchid, ayaw mo bang pumunta at magkaroon ng isang hitsura? Panipi. Pinahihit ni Orchid ang kanyang mga mata at ginamit ang kanyang daliri ng pointer upang sandutin ang noo ng ibang bodyguard. Ano ang iniisip mo? Bata ka pa, kaya itigil ang pag-iisip na walang kaparerekan. Hayaan mong sabihin ko sa iyo. Ito, ang mga kakayahan ng pakikipaglaban ng aming Panginoon na ipinapakita ngayon ay lamang ng pag-init lamang para sa kanya. Ang kanyang tunay na kakayahan ay higit pa sa iyon lang, at masyadong nakakatakot na isipin mo ito. Orchid. Nakapos bago siya idinagdag, kung pupunta ka doon ngayon, sigurado ako. Malalaman ka sa loob lamang ng ilang segundo. Panipi. Ang magandang bodyguard ay hinawakan ang kanyang kamay sa kanyang bibig at giggled dito nang marinig niya ang sinabi ni Orchid. Akala ko, ang kapatid na babae na iyon ay walang mga saloobin tungkol dito, ngunit ito. Lumiliko na nag-aalala ka tungkol sa kahihiyan kong master. Natuklasan ka, haha, tila kahit nakasal ka. Iniisip mo pa rin ang tungkol sa aming Panginoon. Panipi. Tinitigan siya ni Orchid. Nonsense. Hindi ba ito normal? Ang sinumang babae ay nais na tumingin. Pagkatapos ng lahat, hindi ito. Ang ilang mga random na tao, ito ang kataas-taasang master. Panipi. Kalaunan ay bumalik si Fane matapos siyang maligo at nagbago, siya. Mukhang gwapo at sariwa. Sige, umalis tayo. Panahon na upang umuwi. Ngumiti si Fane, at pagkatapos ay umuwi sila sa bahay. Kuwait, si Selena ay naghintay ng sabik sa bakuran sa kanilang bahay. Ang araw ay nagtakda, ngunit si Kylie at ang dalawang bodyguard na namamahala ng ang pagkuha sa kanya ay hindi na bumalik. Naiintindihan, nag-aalala si Selena na may nangyari sa kanila. Bukod doon, wala ring makikita si Fane. Siya, tumawag sa kanya, ngunit hindi man lang siya pumili. Nag-ayos lamang ang kanyang mga nerbiyos nang makita niya ang pamilyar na kotse. Bumalik na si Fane. Saan ka nagpunta? Bakit ka? Bumalik lamang sa oras na ito. Panipi. Wala ito. May inagaw kay Kylie, ngunit tinanggal ko sila. Ngumiti si Fane nang walang pasubali at sinabi kay Selena, huwag. Sabihin mo kay tatay at ina ang tungkol dito upang hindi nila ito mag-alala tungkol dito. Ang mga masasamang tao ay patay. Panipi. Okay. Tumanggo si Selena, kahit na hindi siya iniwan ng frown. Mukha. Ang kanyang mga saloobin na naganap sa kanya ay nagpukaw lamang sa kanya. Pagkabalisa, si Orchid at ang iba pang bodyguard ay labis. Magaling na mga mandirigma, ngunit ang iba pang partido ay pinamamahalaang upang makakuha ng isang hawak ni Kylie. Nangangahulugan ito na ang kakayahan ng pakikipaglaban ng mga kalaban ay medyo malakas din. Kabanata 830. Inisip ni Selena na walang kakaiba sa pagkidnap, hanggat si Kylie at ang lahat ay ligtas na bumalik. Hindi niya sinabi anumang bagay upang hindi mag-alala ang kanyang mga magulang. Pagkatapos ng lahat, alam ni Selena na hindi lamang mag-aalala si Fiona. Ngunit pipigilan din ang Fane ng walang katapusan. Maaaring sisihin ito ni Fiona. Sa Fane, sasabihin niya na gumawa siya ng napakaraming mga kaaway. At nagdulot ng isang bagay na ganyan. Kumuha si Fane ng isang maliit na bote ng gamot at ibinigay ito sa Orchid. At ang iba pang bodyguard. Pagkatapos ay sinabi niya sa parehong mga bodyguard na magpahinga bago niya kinuha si Kylie at lumakad pabalik sa ang villa. Nang gabing iyon, isang kaguluhan ang napuno ng buong gitnang lalawigan.
Balita na ang pamilyang Wilson, Green Sky Hall, Kingston Hall. At ang Eagle Clan ay nagdismantled magdamag na kumalat tulad ng wildfire. Nabalitaan ng alingawngaw na tumawid sila sa isang napakahalagang tao. At ang mga Panginoon ng mga angkan na ito ay pinatay bilang isang resulta. Ang alingawngaw ay nagpatuloy na kinuha ng natitirang mga tao. Isang bagay na mahal at iniwan ang gitnang lalawigan noong gabing iyon. Kung natatakot sila ay papatayin din sila. Ang iba pang mga angkan ay labis na natakot kapag sila narinig ito. Pagkatapos ng lahat, ang Green Sky Hall at Eagle Clan ay hindi. Ang mga maliliit na angkan na sadyang humihingi ng problema ang mga tao. Si Kingston Hall, sa kabilang banda, ay isa sa pinakamalaking. Kabilang sa lahat ng mga angkan, at ang kanilang apat na mahusay na mandirigma ay labis na malakas. Walang sino man ang inaasahan na ang isang lipi na tulad nito ay mawawala. Magdamag. Sa ikalawang araw, sa Drake Family Mansion, James at nabigla lang si Tanya nang marinig nila ang balita. Alam mo ba kung sino ang gumawa nito? Tanong ni James habang nakatingin siya sa mukha ng Spectre na nasa tabi nila. Umiling-iling si Spectre. Hindi maraming tao mula sa mga ito. Ang mga angkan ay naiwan, ngunit ang lahat ng mga ito ay natakot na iyon. Umalis sila sa gitnang lalawigan kagabi. Tumigil ang mukha ng multo. Ilang sandali bago siya nagpatuloy, gayunpaman, natuklasan ko. Maraming mga katawan sa isang lambak na hindi kalayuan sa Blaze Mountain. At ang mga katawan ni Lee Newman at ang natitira ay naroon din. Sinuri ko ang kanilang mga sugat at natuklasan mula sa mga pag-atake. Na ito ay ginawa ng parehong tao. Nakakatakot iyon. Ang tao ay maaaring pumatay ng napakaraming malakas na masters. Panipi. Tumango si James matapos niyang marinig ito. Inaasahan ko na si Fane ay ang gumawa nito. Panipi. Tumango rin ang mukha ng Spectre. Master, pinaghihinalaan ko rin ito. Ay Fane dahil ang mga angkan na ito ay tumawid kay Fane kamakailan. Bukod mula rito, narinig ko na ang anak na babae ni Fane, si Kylie ay dinukot sa pasukan ng paaralan pagkatapos ng panahon ng paaralan. Dalawa nang ang kanilang mga bodyguard ay walang tugma para sa mga nagdukot, kaya sila ay inalis din. Panipi. Ang taong ito ay masyadong nakakatakot. Siguro kung nasaktan siya pagkatapos ng pagpatay. Napakaraming tao upang mailigtas ang kanyang anak na babae. Si James ay labis na labis. Nakakapagtataka siya sa pagbabalik buhay pagkatapos ng pagpatay sa napakaraming tao na nag-iisa. Sa palagay ko kahit na hindi siya isang Diyos ng digmaan, ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban ay halos ang parehas ng isa. Panipi. Natakot din ang mukha ng Spectre. Upang maging matapat, ito ang unang beses na akong nakakita ng isang malakas na tao. Maswerteng para sa amin, hindi pa kami nakipaglaban o umihi ng Fane bago kami. Gagawin ba kung ginawa natin? Panipi. Tumango si James sa kasunduan. Sasabihin ko kay Timoteo tungkol dito. Kalaunan. Natatakot ako na ang taong ito ay magiging sanhi ng mas maraming problema kung hindi namin. Panipi. Tama iyon. Ito ay isang malaking suntok para sa aming panganay na bata. Master. Nasa bahay siya ng lahat, and he doesn't even talk. Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay. Isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.